Hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon At sumayin niyo rin ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, ipinahayag ni Maria ang awit na ito. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin. At mula ngayon, ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan. Banal ang kaniyang pangalan. Kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salinlahi. Ipinakita niya ang lakas ng kaniyang mga bisig. Pinangalat niya ang mga palalawang isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusok niya ng mga mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinutulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang. Kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Nananatili si Maria kina Elizabeth ng may 3 buwan at saka umuwi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Muli, magandang simbang gabi sa inyong lahat. Magandang simbang gabi. Sino na po sa inyo ang naka-7 simbang gabi? Maaari mo bang itaas ang mga kamay? O, hindi ko kayo makita. Itaas niyo po. Huwag niyo masyadong itaas din naman. Kawawin katabi niyo. Okay? Palakpakan po natin sila. Tayo po ba marami pa rin ba ngayon? Sige nga, yung mga nasa football field, pumalakpak po kayo kung nandyan kayo. Ano yun? Ulan? Okay. Yung mga nasa girls compound, pakipalakpak po. Ayun din. Yung nasa basketball court, yung mga bata, pumalakpak. Mas malakas pumalakpak yung bata. Yung dito po sa church compound, pumalakpak po kayo. Yung sa gilid po ng simbahan, sa parking area, pumalakpak po kayo kung nandyan kayo. Meron. Talagang malakas ha, marami nakapark. Yung sa footbridge. Wala na. Okay, so saan pa ba? Okay. So, mga kapatid, muli, isang napakagandang gabi po sa ating lahat. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Saka itong gabi ito, isang malinaw na tanong. Kabayan, masaya ka pa ba? Hindi ko kayo marinig. Masaya pa ba kayo? Amen. Ano o sino kaya ang nagpapasaya sa'yo? Si Lord. Arana? Si Lord. Blessings. Okay. Alam mo, malimit kapag dumarating ang Kapaskuhan
ang malimit na nagpapasaya sa atin ay yung tumanggap o makatanggap ng regalo. Di ba? Yung tumanggap ka ng regalo, ang saya-saya, kahit anong klaseng regalo yan, may matanggap ka, masaya ka na. So may nagpasaya sa'yo. Pero, natuto ka rin magbigay. Kaya nga, tuwing Pasko, mayroong exchange gift. Di ba? Na sa exchange gift, nagbigay ka ng regalo, you expect na mayroon ka rin regalong matatanggap. Kaya, yung iba, sa halip na sumaya, dahil sa exchange gift na ito, ay naging malungkot. Kasi yung iniregalo sa kanya, yun din yun. Ang iniregalo niya last year, bumalik sa kanya. Ni-recycle lang. But you don't Minsan expect, yung no? regalong Don't expect inaasahan when you niya, give, hindi no? na ibigay sa kanya. Just give it away. Minsan yung inaasahan niya magre-regalo sa kanya, nakalimutan siyang bigyan. Kaya sa halip ng pagbibigayan, ay magbibigay ng saya. Minsan nagbibigay ng lungkot. Ang Pasko ay hindi lamang sa pagtanggap. Ang Pasko ay naging makahulugan sa pamamagitan ng pagbibigay. Katulad po ng nabanggit ko noong mga nagdaang gabi. Hindi sinabi ni Jesus na sambahin lamang natin siya. Mas higit niyang sinabi na sundan natin siya. That's why we call ourselves disciples. Because we follow Jesus. Kung ganon, sinusunod natin ang buhay at pamumuhay ni Jesus. Si Jesus, hindi siya malimit ang tumatanggap. Siya ang malimit nagbibigay. At sa kanyang pagbibigay, hindi siya naging malungkot. Dahil alam niya ito ang natura ng buhay niya ang magbigay. Hanggang ngayon, nakikilala natin ang Jesus nito sa loob ng misa. Sa 7 sakramentong mayroon ang simbahan para sa ating lahat, ang pinakasikat sa sakramento ay walang iba kundi ang misa. Kasi mas higit nating na-appreciate ang Diyos kasi ang laging nagbibigay. Pero sa tuwing tayo'y tatanggap, ang hamon din sa atin, matuto kang magbigay. Kasasabi lang po ng mahal na obispo kagabi sa kanya na pong pastoral letter, inulit niya at pinaalala sa atin lahat yung isa sa mga Beatitudes na ang sabi, blessed are the merciful, for they shall obtain. that they will see mercy or they will have mercy themselves. Kapag ikaw ay maawain, mararanasan mo rin ang awa. Kung ikaw ay mapagbigay, mararanasan mo rin mabigyan. Kung nakaranas ka ngayong mabigyan at nabiyayaan, matuto ka rin sanang magbahagi ng biyaya. Kasi yan ang higit na hamon sa lahat. Sa gabi ito, mayroong 2 babae ang ibinigay sa atin. Una, si Ana. Dasal siya ng dasal sa templo para magkaroon siya ng anak. Nagkaroon siya ng anak, si Samuel. At kinilala niya na ito ay biyaya sa Diyos. Kaya bumalik siya sa templo nung pinanganak niya na si Samuel. At ngayon, inialay niya sa Diyos. Inialay niya, sabi niya kay Eli, na nangangasiwa sa templo, iiwanan na itong batang ito. Kasi inialay ko siya sa Diyos. Ibinigay ng Diyos, ibinabalik ko ngayon sa Diyos.
Naalala ko nanay ko. Kaya siguro ako nandito sa harapan niyo. Kasi inialay ako ng nanay ko. Kaya siguro ako nangitin. Naalala ko, palagi itong pinapaalala ng nanay namin sa amin na pagdating daw sa tamang edad, kami na ang magdarasal ng novena namin. Mayroon po akong novena kay San Vicente Ferrer. Pagdating daw ng 7 years old, inialay na ko ng nanay ko sa Diyos na kami daw, ako daw ang magdarasal na. Pero dumating po ako doon sa 7 years old na yun, hindi ko natatapos yung novena tuwing darating po yung aking kaarawan. Yung nanay ko pa rin ang tumutuloy ng novena. Pero tingnan nyo, nandito ako ngayon sa harapan niya. Meron din iba sa atin na halos ipagkait din ang mga biyaya ng Diyos sa kanila. Naalala ko yung seminarista. Sabi ng tatay, Father, ito ang hinayaan kong pumasok ng seminaryo. Yung unang may balak talaga, yung panganay. Kaso, Father, matalino gustong mag-lawyer. Kaya hinayaan ko mag-lawyer. Yung pangalawa, matalino din, Father. Hinayaan ko na gustong mag-doktor. Ay, itong bunso, siya nalang hinayaan ko, medyo mahina, Father. Medyo may kapangitan. Sabi ko, alam mo, kung mag-aalay ka lang naman sa Diyos, huwag na yung Jurassic. Dapat naman yung maayos. Nung bago pa lang ako sa seminaryo, cute pa po ako. Ngayon lang po ako nagkaganito. Marami ako nagtatanong, Father, bakit may balbas kayo? Sabi ko, wala na kasing pag-asang tumubo sa loob ko. Kaya para makita ko may buhok ako, dito na lang sa balbas ko. Mga pinsan, kung anong mayroon ka, i-share mo, masaya ka bang nagbibigay? Si Maria, masaya siyang nagbigay. Tingnan niyo po sinabi sa kanya ni Elizabeth, mapalad ka sa lahat ng kababaihan kasi nasa sinapupunan mo ang anak ng Diyos. Sa halip na magyabang si Maria, anong ginawa niya? Kinilala niya ang kabutihan ng Diyos. Kaya sa Ebanghelyong napakinggan po natin, umawit si Maria. Ang puso ko'y nagpupuri sa Diyos. At inisa-isa niya ang kadakilaan ng Diyos sa buhay niya. Tuwing magdarasal tayo ng rosaryo, ito po yung dinarasal natin. Ano nga po yun? Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Mukhang sasampulan ang Katoliko rito. Hindi nyo memorize ang Hail Mary. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb. Bakit blessed si Maria? Kasi si Jesus ay nasa kanya. Pero lalo siya naging blessed dahil tinanggap niya ang regalo ng Diyos at naging masaya siya. At hindi niya sinarili, ibinahagi niya. Kaya nga si Maria, dahil blessed siya, masaya siya. Tanong ko ngayon sa inyo, masaya ba kayo? Amen. So blessed ba kayo? Amen. Nagbibigay ba kayo? Amen. Talaga Ito ngayon ang hamon. For someone who is happy and blessed is someone who has that life that gives. Hindi yung pakabiglan. Mga kapatid, ito ang ugali ng isang taong masaya. Kumakanta. Si Maria, tugon niya sa kadakilaan ng Diyos sa buhay niya. Nung pinuri siya ni Elizabeth, ay nagpuri din siya sa Diyos. Kumanta siya. Hindi ba
Ganito ka rin. Kapag sobrang saya, naalala mo pa ba? Nung unang kinindatan ka ng crush mo, Naalala mo? dumaan siya sa harapan mo. Tiningnan ka ng mata sa mata. Naglock Si Tito ang Ed pala. paningin niyo. Tapos, kinindatan ka sabay, flying kiss. Nag-collapse ka. Pag uwi mo sa bahay, nagtataka ang nanay mo dahil napakatahimik mong tao. Hindi ka kumikibo. Naalala pa ng nanay mo, naipit ang kamay mo ng pintuan. Halos maging pinipig ang daliri mo, pero hindi ka sumigaw. Ano sabi mo lang? Ay. Pero ito ngayon, kumakanta ka. Naririnig ng nanay mo, kumakanta ka sa band. At iba ang kanta mo. Twerk my money, deserve, wanted, at saka, nay-nay. Habang hawak-hawak mo yung shower, nay-nay. Sabi ng nanay mo, in love tong batang ito. Di ba? Naalala mo pa ba? Nung unang halik mo sa kanya. Yung dumampi ang nguso mo. Kasama yung pustiso mo. Diba? Sa pisngi niya. Kaya parang may tatak. Diba? Kasi maluwag ang pustiso mo. Ibinigay ko. Minsan lang ito. Diba? Hindi ka nakatulog. At dahil hindi ka nakatulog, talagang wala kang nakikita. Dilat ka o nakapikit ka, mukha niya ang nakikita mo. Kaya parang binabangungot ka kasi nakakatakot ang mukha niya. Ito ang nararamdaman ng isang taong masaya. Napapakanta ka. Kaya sabi nila, di ba, ang magaling kumanta ay dinadala sa langit. Magaling ako kumanta. Sino dito ang magaling kumanta? May future ka, langit. Sabi, paano naman yung mga magaling sumayaw? Mag-twerk ka. Ito po yun. Now, ito lang po ang hamon sa ating lahat ngayon. Magpasaya ka para maging masaya. Gusto nating maging blessed tayo, kaya gusto nating yumaman. Gusto nating maging blessed tayo, kaya gusto nating magkaroon ng maraming material na bagay. Gusto natin maging blessed tayo, kaya tuwing lalapit tayo sa Diyos, wala tayong ginawa kundi humingi. Ang nagbibigay ba ay hindi blessed? Mas bukod kang pinagpala kapag natuto kang magbigay. Dahil ang yaman, hindi nakikita kung ano ang mayroon ka. Minsan kung ano ang naibabahagi mo, doon nasusukat kung gaano kalaki ang yaman mo. Blessed ka ba? Kung blessed ka, happy ka ba? Kung happy ka, nakapagpapasaya ka rin ba? Kasi, kung nakapagpapasaya ka, then the more blessings that you're going to receive. Kaya tingnan niyo po si Maria. Ibinigay niya ng buo ang sarili niya. Buo. Hindi siya nagtira sa sarili niya. Pero bukod siyang pinagpala sa babaeng lahat. Kaya tuwing magdarasal tayo ng rosaryo,
Dinarasal natin, Hail Mary, full of grace. Dahil wala siyang itinira, isinurrender niya ang lahat, hindi siya pinababayaan ng Diyos at hindi siya pinabayaan. Binigyan siya ng biyaya, siksik, liglig at Umaapaw. Hari nawa, matuturin tayo kay Ana sa unang pagbasa. Binigyan ka ng Diyos, then is cheerful. Binigyan ka ng Diyos, naging masaya ka. Now, magpasaya ka. Katulad ni Maria, binigyan siya ng Diyos at naging masaya siya. Pero hindi niya sinarili. Pinuri niya ang Diyos na nagbigay sa kanya. Ito po ang hamon ko sa ating lahat sa gabi ito. Para ho maging malinaw, para mabigyan mo tayo ng halimbawa, meron po akong ipapakita sa inyo. Ito na po yung fourth chance. So, panunuorin po natin ito. Kung nilalamig na po kayo, kunting tiis lang. Mahaba-haba po ito. 2 hours po yung pelikula nito. Okay? Panoorin po natin. Working harder than all my friends' fathers. I didn't think he was very smart. Hey, it's not for you. I've never seen him as an inspiration. Hey, what? You're late for school. Oh yeah, school. Sorry. Here's your pocket money. Here's a bit of extra. Time to pay your taxes. From you. From me. Why are you not rich? Who says you're not rich? Being rich is not about how much you have, but how much you give. Somehow, when you give, you'll be happier. I wasn't happy. I didn't want to be poor like my father when I grew up. I knew I wanted to be more successful than my father. Call me when you need more money. Are you coming back for reunion dinner this year? No, I'm not coming home this year. Yeah, new job here. Maybe after New Year, we'll see. Yeah, I'm really busy now. Okay, bye.
Thank you for coming, Mr. Lim. I found this letter saying they have been donating money to the community chest. That must be a mistake. I'll explain later. There's someone who would like to meet you. Come with me. Thank you for coming, Mr. Lim. Well, your father has told us a lot about you. Your father, he always makes us forget about our problems and reminds us about our dreams and hopes. But the kids here, they all visit him, and he's the only one giving us small necklaces. And I remember there's this boy who was really depressed, and he didn't go to school. Basically, he's given out life. But your father, he reads with this boy regularly. This boy has now grown up to be a really useful person. Your father could have retired comfortably, but he chose to continue working so he can help even more people. He was a selfless man. It's just that he didn't tell anyone about his sickness. Mr. Lim, I've been trying to reach you. This is for you, in recognition of your donations. Yes, my name. But I didn't do it. So Dad, he didn't want you to know. It's from you? It's from me. On my father's birthday, I will celebrate his life as he would have wanted it. I could almost hear him say, being rich is not about how much you have, but about how much you can give. Sapat na po yung panapanood natin. To support the weaker. Being rich is not about what you have or how much you have, but how much you can give. Being blessed is not what you have, but it's all about what you can give. Ito po yung hamon ko sa ating mga kababayan ngayon. Yung corporal works of mercy natin sa gabing ito is clothe The naked. the naked. Damitan ang mga hubad. Wala pa namang hubad dito sa atin ngayon. So wala tayong dadamitan. Pero ilan sa atin dito ngayon ang nilalamig? Kasi manipis ang jacket niya. Kasi wala pa siyang trabaho. Wala pa siyang pambili ng makapal na jacket. Maaaring ang jacket na mayroon siya ngayon, sa ngipin lang. Ilan ang jacket na mayroon ka sa closet mo?
Sing it, Kasi 10 Pasipal. years ka na sa Dubai. Tuwing simbang gabi mo lang isinusuot yan. Ay siyam yung gabi. Hindi mo pa natatapos eh. Isang set kasi yun. Share what you have. Sabi nga ng isang pare, yung damit daw na nasa loob ng closet natin, kapag inabot ka ng 1 year na hindi pa natin na isusuot, hindi na raw atin yun. That belongs to someone else. Kasi hindi mo naman talaga siya ginagamit. Cloth The the naked. naked. Sino kaya ngayon ang mga nangangailangan ng kalinga mo? Maaring siya yung ka-flatmate mo. Maaring ito yung mga kababayan natin ngayon na nasa Pilipinas dahil sa tinting ng bagyo na dinaanan nila. Ni damit, wala sila. Mga kababayan natin na nasunugan sa Pilipinas, ni damit, wala sila. Tingnan mo kung anong mayroon ka ngayon. Do not count what you have because that is not your richness. Count what you're going to give because that will be the gauge that you are rich. Being rich is not how much what you have. Being rich means how much you can give. Ito po ngayon ang hamon ko sa atin. Clothe the naked. Damitan ang mga hubad. Hubad dahil sa ngayon, sirang-sira na buhay nila kasi siniraan na sila. Wala silang shield. Hubad kasi sa ngayon, wala silang malalapitan kasi nilalayuan sila. Kasi nakakahiya sila. Di ba pag hubad ka, kung hindi ka naman sexy, nilalayuan ka. Maaring sila yun. Hindi mo na kailangan lumayo pa. Maaring yan yung tao ngayon na nasa tabi mo. Pangalawa, yung spiritual works of mercy natin ngayon is forgive the offenses. Patawarin natin yung mga tao na nakagawa sa atin ng pinsala. Maaring sa simbang gabing ito, sumama ang loob mo. Pero hahayaan mo ba yung sama ng loob mo? Dahil hindi ka lang pinapasok ng volunteer. Dahil siksikan na eh. Ano sabi mo, dapat pinapasok kami. Hahayaan mo ba yung sama ng loob mo na masira ang simbang gabi mo? Pupunta ka rito to praise your God, not to condemn others. Hahayaan ba natin na masira ang simbang gabi natin, ang pagkipagtagpo natin sa Diyos? Dahil sa hindi lang napagbigyan tayo. Dahil lang sa pagkukulang na hindi naman sinasadya. Dahil tao din yung mga volunteers natin. O maaari nagalit tayo dahil hindi tayo sinunod, ay naka-ID ka, volunteers ako. Kaya kanina, nagpa-ID ka ulit, mas malaki kaysa katawan mo. Para makilala ka. Forgive offenses. This year is a year of mercy. Tapos kung nag-uugali tayo ng hindi merciful, isang tanong, Kristiyano ba talaga ako? O hindi? Kasi sayang, yung pamumumunyan natin gabi-gabi,
na hindi tayo nababago niyan. Ang pilit nating binabago yung Jesus na tinatanggap natin na maging katulad natin. Pero hindi. Give, share, and be happy. Sana ganito tayo, hindi lamang sa kapamilya natin. Ilan sa atin ngayon ang nakakaramdam ng saya kapag yung pinapadala mo sa Pilipinas ay natanggap na nila at masayang-masaya sila. Di ba masaya ka rin? Pero hindi yun eh. Maliit na challenge pa yun. Kapag nakapagpasaya ka ng tao, kahit masakit para sa'yo, na mawala yung isang bagay na yun, pero alam mo makapagpasaya sa kanya dahil alam mo mas kailangan niya kaysa iyo. That is what we call Christmas. Because when God gave His only Son ang ibinigay niya, hindi His many sons. Wala siyang itinira, magkaroon ka lang. Dahil alam niya, mas higit kang nangangailangan kaysa kanya. At kung nakita kang masaya, masaya na rin siya. That is Christmas. Mga kapatid, alam ko, Pinoy tayo. There's more fun in the Philippines. Pero anong klaseng saya ang nagpapasaya sa iyo? Maka-Diyos na saya o makatao? Ang makataong saya is yung ikaw ang tumatanggap at nagiging masaya. Ang maka-Diyos na saya ay nakapagbibigay ka at nakapagpapasaya ka. Clothe the naked and forgive offenses.